Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa binatilyo na nabuhay muli sa ibang mundo at pinagkalooban ng mahika at proteksyon ng pitong Diyos. Isang gabi ay napadaan si Kazuya sa isang convenience store na may isang lalaki na nag-aamok. Nang mabangga niya ang isang babae ay sakto namang lumabas ang nag-aamok kaya sinabihan niya ang mga babae na tumakbo na. Ngunit dahil hindi na makatayo ang mga ito ay sinubukan niya na lang na pigilan ang nag-aamok para mabigyan ng oras na makatakbo ang mga ito. Ngunit napuruhan pala siya sa tiyan at mabilis na tumakas dito ang nag-amok. Kagad naman siyang nilapitan ng dalawang babae at habang iniiyakan siya ng mga ito ay napapaisip na din siya kung masasawi na ba siya. Bigla siyang nagising sa isang silid na hindi pamilyar sa kanya. Akala niya ay nasa hospital lang siya ngunit nang mapansin na siya ng isang katulong ay napaluha ito at kagad siya nitong nilapitan. Nandito din ang isa pang babae na hindi din niya kilala at niyakap siya ng mahigpit. Nang makita niya sa salamin ang kanyang hitsura ay dito na siya nagulat at nataranta dahil ibang-iba na ito sa hitsura niya. Boses sa naririnig niyang usapan ng katulong na si Sylvia at ng babae na inaumano niya ay kakagising pa lang niya mula sa isang linggo na pagkakatulog dahil sa lagnat. Pagkalabas ng kanyang ina at ni Sylvia para ihanda ang pagkain niya ay dito niya na napagtanto na na-reincarnate siya sa ibang mundo na katulad ng nababasa niya sa mga light novels. Kilala sa pangalang Gram ang kanyang ama at Sarah naman ang kanyang ina. Habang ang kanyang ate ay nagngangalang Rain at Cain naman ang tawag sa kanya ng mga ito. Nalaman din niya na may unang asawa pa ang kanyang ama at ito ay si Maria na may anak din sila na sila Jean at Alec. Isang high-rankang noble ang kanyang ama na may sariling hukbo. Pinoprotektahan ng kanyang hukbo ang mga border at kabilang din dito ang timog na bahagi ng Gracia na parte ng kaharian ng Esfert. Na ayon kay Sylvia ay isang kagubatan na puno ng mga halimaw. Kaya may guild at mga adventurer din sa mundong ito na siyang kumakalaban sa mga halimaw. Dahil sa nalaman din ni Cain na gumagamit ng mahika ang mundong ito ay mas naging interesado siyang pag-aralan ang mga libro tungkol sa mahika at ang kasaysayan na din ng kaharian. Ayon naman kay Rain ay kailangan niya umano munang mabinyagan bago mag-aral ng mahika na isasagawa pagtungtong ng ika-5 taong gulang niya. Ngunit hindi niya akalain na matututunan niya kaagad ang paggamit ng mahika. Tinutulungan naman siya ng kanyang ate sa pag-aaral niya tungkol sa kasaysayan ng kaharian ng Esfert. Dahil araw-araw itong ginagawa ng kanyang ate ay madami kaagad ang kanyang natutunan. Kabilang na dito ang pinagdaanan ng unang hari na nagngangalang Yuya na napansin naman niyang parang tunog Japanese na pangalan. Nalaman din niya na may mga elves, dwarfs at beastfolk sa mundong ito. Sumapit na ang araw para sa kanyang binyag at kasama ang kanyang mga magulang at si Rain ay tumungo na sila sa simbahan. Habang nasa karuwahe na sila ay natanong ni Cain kay Rain kung ano ang pakiramdam na mabigyan ng status magic. Kaya ipinakita ni Rain sa kanya ang status nito at ayon sa kanilang ina ay pinagkalooban umano si Rain ng level 2 protection ng God of Magic. Dagdag pa ng kanyang ama na parehong may 5 level ang mahika at protection. Nang makarating sila sa simbahan ay hinihintay na din siya dito ng pari na magbibinyag sa kanya. Nakita niya din dito ang mga rebulto ng tinatawag na 7 Pillar Gods. Nang umpisahan na ng pari ang pagbibinyag sa kanya ay nakarinig siya ng tumatawa at biglang nagliwanag ang mga rebulto na ikinagulat nilang lahat. Katapos ay nakaharap ni Cain ang 7 Pillar Gods. Ayon sa mga ito ay matagal na umano nilang hinihintay ang araw na ito. Nagpakilala ang God of Creation na si Zenem at inatasan nito ang God na nakatalaga sa death and rebirth cycle na si Rhyme para ipaliwanag ang tungkol sa reincarnation niya. Ayon kay Rhyme na hindi umano inaasahan ang kanyang pagkasawi dahil kahit hindi naman niya pinigilan ang lalaki ay madadapa naman ito at mapipigilan ng ibang tao. Dahil dito ay parang nagsisituloy si Cain sa ginawa niyang katapangan. Ngunit ayon naman kay Rhyme na dahil nasawi siya habang gumagawa ng maganda ay nakiusap ang God of Earth para ma-reincarnate siya. Dagdag pa nito na sinubukan din umano nito na pigilan ang memorya niya ngunit naibalik kaagad ito kahit 3 taong gulang pa lang siya. Nagpapasalamat naman si Cain na bumalik kaagad ang kanyang memorya dahil mas napadali para sa kanya na matuto tungkol sa mundong ito at matutunan na din ang mahika. Dahil nabanggit niya ang pag-aaral niya sa mahika ay nilapitan naman siya ng God of Magic na si Reno na sinabihan siya na pagkakalooban umano siya ng protection nito. Kahit sila Zenem, God of War na si Sarnos, God of Technology na si Grim, God of Commerce na si Panam at God of Earth na si Bella ay pare-parehong nagpasya na pagkalooban siya ng protection ng mga ito. Nang makabalik na siya ay sinabihan siya ng kanyang ama na ipakita ang kanyang status. Ngunit naisip niya na baka magdulot ito ng problema kaya nagkunwari na lang siya na masakit ang kanyang tiyan. Nang makapagtago na siya ay tiningnan niya ang kanyang status at nagulat siya nang makita na puro level 10 lahat ng kanyang mahika at protection. Dahil ang pagkakaalam niya ay level 5 lang ang pinakamataas na level nito.
Nag-aalala siya na baka may makakita nito at buti na lang ay naglagay ng status conceal si Zenem para maitago ito. Habang ipinagdidiwang na nila ang ika-5 taong gulang niya ay sinabihan muli siya ng kanyang ama na ipakita ang kanyang status. Sinunod naman niya ito kaagad dahilan para mag-ulat ang mga ito sa mga nakita nila. Dito lang niya napagtanto na hindi pa pala niya naayos ang mga numero na nakalagay dito. At dahil dito ay sinabihan din siya kaagad ng kanyang ama na wag ito ipakita kahit kanino dahil posibleng ituring siya ng kaharian na isang banta. Katapos nilang maghapunan ay sinubukan naman niyang mag-summon sana ng cute na nilalang. Ngunit isang halimaw ang napalabas niya at saktong namang napadaan dito sila Parma at Rain. Nang aatakihin na ng halimaw sila Rain ay mabilis na kumilos si Cain para labanan ito. Nagawa nito na mahawakan siya at dito na siya nagkaroon ng pagkakataon na maibalik ito. Natanong naman ni Rhyme si Zenem kung okay lang na binigyan si Cain ng mataas pa sa level 5 na mahika at protection. Ayon naman kay Zenem ay kulang pa nga ito dahil pagsapit ng ika-16 na taong gulang ni Cain ay kailangan siyang maging pinakamalakas na denizen sa buong kontinente at darating ang oras na kakailanganin nila ang lakas nito. Bilang bahagi pa din ng pagdiriwang sa ika-5 kaarawan ni Cain ay nabanggit nito ang kanyang mga pangarap at isa na dito ay maging adventurer. Dahil dito ay nagpa siya ang kanyang ama na bigyan siya ng tutor para mas mabilis siyang matuto sa mga dapat pa niyang matutunan. Ito ay ang mga D-rank adventurer na sila Millie at ang elf na si Nina. May 3 taong ibinigay sa kanila si Garm para turuan si Cain. Unang itinuro ng mga ito ay ang tamang paghawak ng espada. Ngunit hindi makapaniwala si Millie na magaling na pala si Cain dito na ayon pa kay Nina ay mas magaling pa umano ito sa kanya. Dahil gusto ni Millie na ipakita na hindi siya matatalo ng isang 5 taong gulang na bata ay nagduelo sila ni Cain. Hindi makapaniwala si Millie na ganito kalakas at kabilis ang isang 5 taong gulang na bata. Nagpa siya na lang na sumuko si Millie at ibinigay na kay Nina ang pagtuturo naman sa mahika. Ngunit alam na din pala ni Cain lahat ng mga basic sa mahika at nagagamit din nito lahat ng elemento kaya hindi na naman sila makapaniwala dito. Mas nagulat pa sila nang makita ang isang item box na hawak-hawak ni Cain. Dahil alam nilang wala na silang pwedeng ituro kay Cain sa kinalalagyan nila ay nakiusap si Cain na dalhin na lang siya sa labas para dito ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanya sa intermediate level na. Matapos nilang magpaalam sa mga magulang ni Cain ay kaagad din silang lumabas ng bayan. Nang makakita sila ng malaking bato ay pinasubukan ito ni Nina kay Cain gamit na ang intermediate level na mahika. Ginamit naman ni Cain ang Fire Fist at sa sobrang lakas nito ay napakalaki ang naidulot nitong pinsala. Ilang sandali lang ay may naramdaman sila na papalapit sa kanila. Ito pala ay isang killer rabbit at inatake nito si Cain ngunit naiwasan lang ito ni Cain at ginamitan niya ito ng air bullet. Ginamit naman ni Nina ang kanyang search magic para alamin kung may iba pang mga killer rabbit sa paligid. Dahil namangha si Cain sa mahika na ito ay sinubukan niya din ito na nagawa din niya kaagad at mas ikinagulat ni Nina ay nalaman din ni Cain ang bilang ng mga killer rabbits na malapit sa kanila. Kaagad itong sinugod ni Cain at mabilis naman nilang natalo ang 3 at nang hahabulin na sana ni Cain ang isa sa kagubatan ay kaagad siyang pinigilan nila Millie. Ito ay dahil marami umanong naninirahan ng mga malalakas na halimaw sa kagubatan na ito. Kinagabihan ng tiningnan ni Cain ang kanyang status ay hindi siya makapaniwala sa laki ng itinaas ng kanyang level kahit mga killer rabbits lang ang kanyang mga nakalaban. Nalaman niya na lang na ginawa palang 100 beses ng mga Diyos ang bilis ng kanyang pagpapa-level up. Kinabukasan ay dinala naman siya nila Millie sa guild para tanungin ang receptionist dito na si Rudy kung anong klase ng halimaw ang mas malakas sa killer rabbit. Ilang sandali lang ay nilapitan sila ni Cross para yayain sila Millie at Nina na makipag-inuman. Dahil tinanggihan ito nila Millie ay sinubukan silang puwersahin ng mga ito at dito na pinigilan ni Cain si Cross. Hinampas nito ang kamay ni Cross na namilipit sa sakit at nang gaganti na sana ito kay Cain ay naiwasan lang ito ni Cain at tinadyakan ito. Muli itong bumangon at umatake hanggang sa mapilitan na itong gumamit ng espada ngunit hindi pa din ito matamaan si Cain. Nang masangga ni Cain ang espada nito ay itinapon niya ito sa labas at ganun din ang 2 kasama nito. Katapos ay nagpatuloy na sila sa pagsasanay at araw-araw nila itong ginagawa. Makalipas ang 3 taon habang pinag-uusapan nila Cain at Sylvia ang pagtatapos ng kontrata nila Millie at Nina sa pagtuturo sa kanya ay nag-isip si Cain ng bagay na pwede niyang ibigay bilang pasasalamat. Naalala niya na gusto ni Millie ng magic bag kaya kinagabihan ay pumunta siya sa Forest of Monsters para kumuha ng kailangan na materyales para dito. Naisip niya ang kulay pula na bag para kay Millie kaya pinili niya ang Blood Ogre na mabilis lang niyang natalo. Para kay Nina naman ay kulay berde kaya ang Earth Dragon ang pinunterian niya. Pagsapit ng huling araw nila Millie at Nina sa pagtuturo kay Cain ay ibinigay na nito sa kanila ang mga magic bag.
Nang malaman nila ang materyales na ginamit ni Cain sa paggawa ng mga ito ay nagulat na naman sila. Mas ikinagulat pa nila dito ay isang buong mansyon din pala ang kayang mailagay dito dahil ang magic bag lang sana na bibilhin ni Millie ay kaya lang maglagay ng 2 karwahe. Makalipas ang 2 taon ay tumungo sa Royal Capital ang buong pamilya nila Cain para dumalo sa pagtitipon na kailangan daluhan ng mga anak na lalaki ng mga noble. Habang nasa daan sila ay ginamit ni Cain ang search at na-detect niya ang mga kawal na may kalaban ng mga halimaw 3 kilometro ang layo mula sa kanila. Kagad niya itong ipinaalam sa kanyang ama kaya pinoona ng kanyang ama ang 2 nilang kawal. Ngunit alam ni Cain na hindi naaabot ang mga ito kaya nagpasya na din siya na tumungo dito. Gamit ang wind magic na boost ay kagad siyang nakarating sa lugar at mabilis na tinalo ang karamihan sa mga halimaw gamit ang kanyang air cutter at air bullet. At nang isa na lang ang natitirang halimaw ay ginamit niya na ang kanyang espada at ginamitan ito ng fire sword. Ilang sandali lang ay dumating na dito ang 2 kawal nila Cain at nagulat sila na nandito din si Cain. Nang mapaupo ang isang kawal na tinulungan ni Cain ay ginamit ni Cain ang healing magic niya para pagalingin ang lahat ng mga kawal. Dumating na din dito ang ama ni Cain at nang makita nito ang crest ng karwahe ay nakilala niya ito kaagad na pagmamayari ng isang duke. Kaya pagkabukas ng pinto ng karwahe ay bumungad sa kanila ang prinsesa na si Telestia at anak ng duke na si Silk. Dahil hindi pa okay ang prinsesa ay ginamit ni Cain ang relax para mapagaan ang pakiramdam ng mga ito. Dahil dito ay 2 chika babes kaagad ang nagagawan kay Cain. At dahil parehas silang papunta ng Royal Capital ay isinakay siya ng mga ito sa kanilang karwahe. Nang makarating sila sa Royal Capital ay sinalubong sila dito ng Vice Captain ng Royal Chivalric Order na si Dame. Dahil nalaman na din ito ang ginawa ni Cain sa pagliligtas sa prinsesa at kay Silk ay nagpasalamat ito kay Cain. Katapos ay sinabi din ito na gusto din pala siyang makita ng hari. Nang makaharap niya na ang hari ay kinilala nito ang kanyang ginawa kaya prinuklama siya nito bilang baron. Maliban dito ay ginantimpalaan din siya ng 10 platinum coins at isang mansyon. Sinubukan naman itong tutulan ng Visconde na si Corgino ngunit hindi pa din ito nabago ang desisyon ng hari. Katapos nito at habang kasama niya na ang kanyang ama ay kinausap muli siya ng hari para sa pribadong pag-uusap na. Kasama din nito ang duke at ama ni Silk na si Eric para personal din siyang pasalamatan. Hiniling pareho ng hari at ng duke na ipakasal sa kanya sila Telestia at Silk pagsapit ng hustong gulang nilang 3. Bago pa pala makipagkita ang mga ito sa kanila ay nag-usap-usap na ang mga ito sa pwede nilang ialok sa kanya. Sa una ay hindi siya makasagot sa mga ito ngunit dahil pati ang kanyang ama ay wala nang magawa dito ay pumayag na lang siya dito. Nang makabalik na sila ay binisita niya ang mga Diyos at pinakiusapan siya ni Zenem na kung pwede siyang makalikha ng isang bagay mula sa nakaraan niyang buhay. Kaya naisip niya na kung makagawa siya ng bagay na wala pa sa mundong ito ay papatok ito kaagad. Isang araw habang sinasamahan niya si Ray na mamili ng damit ay nagkita sila ni Parma at dito niya nakilala ang uncle nito na si Tamanis. Pumasok siya sa tindahan nito para tingnan ang mga paninda nito. Dito niya na din sinabi ang naiisip niyang isang libangan at gusto niya sana na sila Tamanis ang lumikha at magtinda nito. Nang ipakita niya kay Tamanis ang hitsura nito ay nagustuhan ito ni Tamanis kaya nagbigay na din siya ng ginto dito para sa paglikha ng prototype nito. Kinabukasan ay ipinaalam sa kanya ni Sylvia na pinapapunta siya sa tindahan ni Tamanis. Nagawa na pala nito ang prototype na pinapagawa niya at sakto ito sa iniisip niya na tinawag niyang Reversi. Dahil dito ay nagdagdag pa siya ng ginto para nasa production na nito. Para walang lumikha ng kagaya nito sa loob ng 3 taon ay bumuo sila ng contract at iprenisenta ito sa God of Commerce. Pagkabalik niya ng bahay ay pinaghanda siya kaagad para sa debut ceremony. Pagkadating nila sa palasyo ay nakita niya dito si Corgino at anak nito na si Habit. Ilang sandali lang ay tinawag siya ng kanyang ama na kasama sila Eric at Silk. Nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap hanggang sa dumating na ang hari kasama ang reyna at si Telestia. Bawat pamilya ay pumila para harapin ang royal family. Nang sila Cain na ang humarap sa mga ito ay ipinakita ni Cain ang Reversi. Naging interesado dito ang hari kaya gusto nito na malaman pa ang tungkol dito katapos ng seremonya. Pagkababa nila ay niyaya naman ni Silk si Cain para mag-usap. Ilang sandali lang ay nilapitan sila ni Habit kasama ang mga kaibigan nito. Nagkaroon sila ng pag-uusap hanggang sa mainis si Habit kay Cain dahilan para yayain nito sa labas si Cain. Ipinakita ng 2 kasama ni Habit ang kapangyarihan ng mga ito ngunit sobrang hina pala ng mga ito. Dito na sinabi ni Silk sa mga ito na hindi anak ng Baron si Cain kundi siya mismo ang Baron. Nabanggit din nito na si Cain din ang nagligtas sa kanila ni Telestia mula sa 30 orcs.
Hindi pala alam nila habit na si Cain pala ang napabalitang bata na nagligpit sa mga orcs na pinamunuan ng isang orc general. Dahil dito ay napayuko na lang ang tatlo kay Cain at kaagad na umalis. Katapos ng seremonya ay ipinakita na ni Cain sa hari at kay Eric kung paano laruin ang reversi. Katapos nito ay ibinigay na din sa kanya ni Magna ang susi ng mansyon na ibinigay ng hari. Nang pinuntahan niya ang mansyon ay hindi niya inaasahan na sira-sira na pala ang ibang bahagi nito. Ngunit pagkapasok niya dito ay madali lang niya itong naayos gamit ang kanyang kapangyarihan. Dumating din dito sila Sylvia kasama ang bago nilang butler na si Colin. Bumalik naman siya sa kanilang mansyon dahil umuwi ang mga kapatid niya. Napag-usapan nila ang mansyon niya kaya matapos nilang kumain ay sumama sa kanya ang kanyang mga magulang at si Rain para tingnan ito. Ilang sandali lang ay nakarinig sila ng sigaw ni Sylvia kaya dali-dali nila itong pinuntahan. Ito pala ay dahil sa Mounted Red Dragon na dinala ni Cain matapos niya itong talunin sa kagubatan. Hindi makapaniwala ang kanyang ama na natalo niya ito dahil isa umano itong Calamity class monster na kahit mga A-rank adventurer ay nahihirapan na iligpit ito. Bago umuwi ng kanyang mga magulang at ni Rain ay sinabihan siya ng kanyang ama na kailangan niyang mag-host ng isang party bilang isa sa patakaran sa pagmamayari ng isang mansyon. Alam naman ni Colin na mangyayari ito kaya naglista na ito kaagad ng mga pangalan na iimbitahin para dito. Simula sa mga oras na ito ay naghanda na sila para sa nalalapit na party. Pagsapit ng gabi ng party ay nasarapan ang mga dumalo sa inihandang inumin at pagkain ni Cain. Kahit ang hari ay kaagad napansin ang mga ito pagkadating nito. Dumating din dito si Corgino na walang ibang bukang bibig kundi late ng mansyon ni Cain. Kahit sobrang nasasarapan ito sa inumin at sa mga pagkain ay tinatanggi niya pa din ito. Nagpatuloy ang kanyang pagiging pasaway hanggang sa naramdaman ni Cain na papalapit ang hari sa kanila. Nang makalapit na ito sa kanila ay kaagad na napayuko si Corgino dahil hindi nito akalain na dadalo pala dito ang hari. Dahil sa banta ng hari sa ginagawa niyang kalokohan ay mabilis itong lumayo. Isang araw ay pumunta si Cain sa palasyo para iwan dito ang mga katawan ng mga halimaw na tinalo niya. Dinala siya ni Dame sa isang bodega ngunit alam niya na hindi kakasya dito ang mga halimaw. Nagulat na lang si Dame na may kasama pala itong Earth Dragon kaya sa labas niya na lang muna ito pinalagay. Nang ilabas ni Cain ang mga halimaw ay dito na siya tinanong ni Dame kung isa ba siyang hero o alagad ng mga Diyos na kaagad naman niyang itinanggi. Aalis na sana siya ngunit kaagad siyang pinigilan ni Dame dahil gusto pa nitong magpatulong sa pagsasanay ng mga kawal at para na din umano makilala niya ang kanilang captain. Kaya wala na din siyang nagawa kundi sumama na lang dito. Ipinakilala siya sa mga kawal ng palasyo at gusto ni Dame na ipalaban siya sa mga ito. May isa namang kawal ang nababahala dito dahil isa lang umano siyang bata. Kaya para matingnan kaagad ang kakayahan niya ay ito ang pinone ni Dame na ipalaban sa kanya. Gusto ng kawal na ito na paunahin siya sa pag-atake na sinunod naman niya at sa sobrang bilis niya ay natalo niya ito kaagad. Dahil dito ay naisip ni Dame na pagsabay-sabayin na lang napatakihin ang 30 kawal. Nang aatake na ang mga ito ay biglang dumating dito ang captain nila na si Tifana at pinigilan sila. Pinagsabihan nito ang mga kawal pati na din si Dame kaya sinabi na ni Dame kay Tifana na ang batang ito ang kilalang bata na tumalo sa 30 orcs para iligtas ang prinsesa. Dahil dito ay kaagad na hinamon ni Tifana si Cain sa isang duelo. Nabahala naman si Cain dahil espadang kahoy lang ang hawak niya habang si Tifana naman ay totoong espada. Ngunit hindi ito inintindi ni Tifana at kaagad siyang inatake nito. Hindi naman makapaniwala sila Dame na kahit sa kanilang captain ay nagagawa pa ding makipagsabayan ni Cain at napansin din nila na mas bumilis pa ito. Hanggang sa gumamit na si Cain ng kanyang mahika dahilan para mas bumilis pa siya at dito niya na natalo si Tifana. Dahil dito ay nadagdag tuloy si Tifana sa mga chika babes ni Cain at gusto na din nitong mapang-asawa si Cain. Nagpakilala ito kay Cain at anak din ng isang duke na nangangasiwa sa Northern Forest. Inutusan nito si Dame para dalhin si Cain dahil pupuntahan nila ang hari para kausapin ito. Nang marinig ito ni Cain ay naisip nito kaagad kung ano ang sasabihin ng hari. Nang makaharap na nila ang hari ay diretsahang ipinaalam dito ni Tifana ang balak nitong pakasalan si Cain dahilan para magulat silang lahat. Dito na napasok sa usapan ang tungkol sa lupain ng mga elf at ang kanilang kasaysayan paano ito naging parte ng kaharian ng Esfert. Dahil may sarili pa ding pamahalaan ang mga ito ay maituturing pa din na isang prinsesa dito si Tifana at para na ding nakatanggap si Cain ng proposal mula sa isang prinsesa. Kaya nilinaw nila kay Cain ang ibig sabihin nito at ipinaalam na din ng hari kay Tifana ang estado ni Cain kay Telestia at Silk. Akala nila ay panghihinaan ng loob si Tifana dito ngunit mas nasabik pa ito na mapangasawa si Cain.
Wala nang nagawa pa dito ang hari at sinabihan na lang si Tiffana na sumulat ito sa kanyang ama na si Layson para ipaalam ito. Kaya umalis na kaagad dito si Tiffana at dinala din ito si Cain. Hindi naman makapaniwala ang hari nang malaman din nitong natalo ni Cain si Tiffana na siyang pinakamalakas nilang kabalyero. Nagtataka na sila kung saan nanggagaling ang lakas ni Cain at dahil hindi din ito masagot ni Garm ay naisip ni Magna na subukan na lang nila ang isa pang naiisip nilang paraan. Habang nagpapahinga si Cain matapos ang kanilang duelo ni Tiffana ay nakasalubong nito si Dame. Bigla na naman niyang narinig ang boses ni Tiffana at nang tatakes na sana siya ay kaagad siyang hinawakan ni Dame at dinala sa hari. Ipinakita ng hari ang libro kung saan nakapaloob ang mga emperor-level magic text na ipinapamana sa royal family na isinulat umano ng unang hari na si Yuya. Nang binuksan ito ni Cain ay namangha ito sa mga matataas na level ng mahika na nakasulat dito. Dahil sa naging reaksyon nito ay dito na sinabi ng hari na wala umano ni isa sa kanila ang nakakaintindi ng mga nakasulat sa libro na ito. Dito lang napagtanto ni Cain na nakasulat pala ito sa Japanese. Kaya naalala niya kaagad ang pangalan ng unang hari na posibleng katulad din ito sa kanya na isang reincarnated mula sa bansang Japan. Dito na siya mas pinagdudahan kaya tinanong na siya ng hari kung sino ba talaga siya. Alam ni Cain na mahihirapan na siyang magsinungaling pa sa sitwasyon niya. Kaya nagpa siya na lang siyang sabihin ang totoo sa kondisyon na ang lahat na nasa silid lang dapat ang makakaalam sa lahat na sasabihin niya na sinang-ayunan naman ng hari. Dito niya na sinabi na may memorya siya ng dati niyang buhay. Dagdag pa niya na nakatira siya sa bansang tinatawag na Japan kung saan siguradong dito din ang galing ang unang hari. Nilinaw naman niya sa kanyang ama na siya pa din ang anak ng mga ito dahil ito ang sinabi sa kanya ng mga Diyos. Nagulat na naman ang mga ito dahil nakakausap niya din pala ang mga Diyos at hindi lang isang Diyos kundi lahat pa ng mga Diyos. Nakiusap ang hari na ipakita niya ang kanyang status na puno ng hindi kapani-paniwalang mga titulo at lebel. Nasabi na lang ng hari na sa ganyang status ay kahit ang buong mundo ay yuyuko sa kanya. Ngunit nilinaw naman niya kaagad na hindi ito ang gusto niyang mangyari. Kontento na siya sa kanyang buhay na buo ang pamilya dahil sa nakaraan niyang buhay ay maaga siyang naging ulila. Naintindihan naman kaagad ng hari ang gusto niyang sabihin at kinikilala pa din siya ng mga ito na anak ni Garm. Biglang dumating dito si Tiffana dala-dala ang sulat ng kanyang ama na pinahihintulutan na siyang magpakasal kay Cain. Dahil dito ay muli na naman niyang kinuha si Cain para magduelo ulit sila. Makalipas ang 2 taon pagsapit ng ika-12 taong gulang niya ay pumunta siya sa aklatan sa palasyo para basahin ang libro na isinulat ng unang hari. Naikwento nito sa libro kung paano ito napunta sa mundong ito dala-dala pa din ang orihinal na katawan nito. Na hindi katulad kay Cain na nagising lang sa ibang katauhan na. Biglang dumating dito sila Telestia at Silk para yayain siyang mag-aral dahil nalalapit na din ang Academy Entrance Exam. Ngunit parehas niya itong tinanggihan at pagkalabas niya ng silid ay nakita naman siya ni Tiffana para yayain naman ito sa duelo na kaagad din niyang tinanggihan. Ito ay dahil importante ang araw na ito para sa kanya dahil pwede na siyang magparehistro bilang adventurer. Pagkadating niya sa guild ay nakasalubong niya dito ang isang lalaki. Dahil magpaparehistro pa lang siya ay binigyan siya nito ng payo. Napansin naman niya ang kulay ng buhok nito na parang pamilyar sa kanya. Nilapitan niya ang receptionist na si Retia at nagrehistro na siya. Dahil ayaw niyang ilagay ang baron kaya Cain lang ang inilagay niya dito. Binigyan siya nito ng card at rank G umano ang unang ranggo niya sa guild. Ilang sandali lang ay nilapitan naman ng 3 lalaki si Retia. Sinubukan siyang sipain ng isa dito ngunit mabilis lang niya itong naiwasan. Tumulong na din dito ang 2 pang kasamahan nito na pinaglaruan lang niya. Bubunot na sana ng espada ang isang lalaki nang pinigilan niya ito at dumating din dito ang lalaki na nakasalubong niya kanina. Ito pala ay si Claude at hinamon nito ang kalaban niya ngunit hindi ito pumalag at mabilis na umalis. Napansin pala ni Claude ang galawan niya at nararamdaman nito na malakas umano siya. Niyaya siya nito na magkwentuhan muna at nabanggit ni Claude na miyembro umano siya ng Ice Flame Party. Gumagamit siya ng Flame Sword at ang kanyang asawa naman ay gumagamit ng Ice Magic. Ipinakita din nito ang gold card kaya nalaman kaagad ni Cain na isa itong A-rank adventurer. Ngunit ayon kay Claude ay malayo pa ito kung ikukumpara sa unang hari nila na isang SS's rank. Ilang sandali lang ay dumating dito ang asawa ni Claude na si Lina. Dinala nito si Claude dahil aalis na sila para sa isang misyon. Katapos ay namili na din si Cain ng kanyang unang misyon. Kinuha niya ang misyon na mangligpit ng mga goblins at pagkalabas niya ng guild ay nakita naman siya ni Tiffana na kasama si Dame. Nang malaman ni Tiffana ang gagawin niya ay nagpa siya itong samahan siya at ipinaubaya na naman kay Dame ang pamumuno sa kanilang trabaho.
Nang makarating na sila sa kagubatan ay ginamit ni Cain ang search at may nadetect siyang maraming goblins na pinalilibutan ang isang tao. Nagmadali silang puntahan ito at pagkadating nila sa lugar ay nakita nila ang nagkalat na mga pagkain at bote. Nang makita nila ang lalaki na nakahandusay ay kaagad nila itong nilapitan para iligtas sa mga goblins na nakapalibot dito. Dumating dito ang mas marami pang goblins kaya binigyan ni Cain si Tifana ng dagdag na mahika. Dahil dito ay mabilis na natalo ni Tifana ang maraming goblins. Ngunit nagpakita naman dito ang maraming green lizards. Sinabihan ni Cain si Tifana na ilayo sa lugar ang iniligtas nila at siya na ang bahala sa mga green lizards. Pagkaalis nila Tifana ay ginamit ni Cain ang light ball para mas ilawan ang mga green lizards at katapos ay sunod niyang ginamit ang ice pillar dahilan para matalo niya kaagad ang mga ito. Kaya makalipas ang ilang minuto pagkadating dito nila Millie at Nina para sana kalabanin ang mga green lizards ay tanging malaking butas na lang ang kanilang naabutan at wala na ni isang green lizards dito. Pagkabalik ni Cain sa guild ay sinabi nito kay Retia na nagawa niyang matalo ang maraming green lizards. Dahil dito ay kaagad na pinuntahan ni Retia ang guild chief na si Cedric para ipaalam ito. Ipinatawag nito si Cain ngunit iniisip nito na nagsisinungaling lang si Cain para makuha ang pabuya. At para umano maparusahan ang panloloko ni Cain ay nagpasya ito na tanggalin sa pagiging adventurer si Cain. Dumating naman dito ang guildmaster ng guild na si Eden. Matapos nitong pagmasdan si Cain ay napatawa ito dahil walang kaalam-alam si Cedric sa pinagsasabi nito. Kaya pinapasok nito si Tifana na kaagad niyakap si Cain. Dito lang nalaman nila Retia at Cedric na fiancé pala ni Tifana si Cain at ito din ang kilalang bata na naging baron na anak ng noble na si Graham. Hindi nila ito alam dahil hindi nilagay ni Cain ang baron nung magparehistro siya. Dahil dito ay kaagad na humingi ng tawad si Cedric kay Cain para hindi siya mahatulan ng execution. Nagpasya naman si Eden na i-promote si Cain papuntang C-rank dahil sa ginawa nito. Ayon naman kay Tifana na hindi pa sapat ang C-rank para kay Cain dahil niligpit din ito ang Red Dragon sa edad na 10 taong gulang pa lamang at mas malakas pa umano ito sa kanya. Naisip ni Eden na gawing A-rank na lang si Cain kung magagawa nito na makahuli ng mga bandido. Bukod pa dito ay may mga quest din na direktang itatalaga sa kanya ng guild para maging karapat-dapat na siya sa A-rank. Pinapanood naman siya ng mga Diyos at napapaisip muli ang iba sa kanila kung tama ba na pagkalooban si Cain ng level 10 protection. Dito na nabanggit ni Zenem ang posibleng pagkasira ng selyo kay Aaron na ikinagulat ng iba. 300 taon na ang nakakaraan ng maiselyo ito at nababahala sila sa posibleng magawa nito sakaling makabalik man ito. Dahil dito ay pare-pareho nilang inisip na dapat lumakas na kaagad si Cain at naalala nila ang isang tao na malaki ang maitutulong para mapalakas si Cain. Kinagabihan bago makauwi ni Cain ay nakuha na din niya ang kanyang gold card. Sumapit na ang araw ng Academy entrance exam at napansin ni Cain na wala siyang kilala sa listahan ng mga makakasama niya sa silid kahit nung dumalo siya sa debut party. Pagkaumpisa ng pagsusulit ay naging madali lang sa kanya ito dahil malaki ang naitulong ng kanyang memorya sa nakaraan niyang buhay at napag-aralan din niya ang kasaysayan ng maayos. Kaya 30 minuto pa lang ang nakakalipas ay natapos niya na kaagad ito. Sumunod naman ay ang Magic Ability Assessment na gustong-gusto niya. Natanong niya sa guro kung pwede nila magamit ang buo nilang lakas sa beginner level na mahika. Ayon naman sa guro na wala namang problema dito dahil may defensive barrier naman na nakapalibot sa lugar. Pagkaumpisa nila ay dito lang niya napagtanto kung gaano lang kalakas ang mahika ng isang 12 taong gulang nang makita ang mga nauna sa kanya. Nang siya na ang susubok ay nagulat ang kanilang guro nang maging kulay asul ang ginawa niyang fireball. Sa sobrang lakas nito ay nabutas nito ang pader at nagdulot ito ng matinding pinsala sa nadaanan ng kanyang fireball. Dahil dito ay kaagad na sinuri ng mga guro ang likod ng pader para tingnan kung may nadamay na tao. Katapos ay sinabihan din sila na dumiretso na sa swordsmanship exam. Nag-imbita naman ng mga A-rank adventurer ang academy para sa exam at isa dito ay si Claude. Kaagad siya nitong pinili para subukan ang nalalaman niya sa paghawak ng espada. Hindi naman niya ito matanggihan dahil ito din ang sabi ng guro. Pagkasimula nila ay ginamit niya ang boost kaya natutulala na lang ang ibang bata sa sobrang bilis ng palitan nila ng mga atake ni Claude. Di nagtagal ay gumamit na din si Claude ng boost at mas tumindi pa ang kanilang labanan. Pinahinto sila ng guro dahil nababahala ito sa ibang bata na nakakasaksi sa kanilang dalawa. Dito na din nagtapos ang entrance exam nila at pinapabalik na lang sila sa araw kung kailan iaanunsyo ang mga nakapasa. Isang araw ay ipinatawag siya ng hari dahil sa nagawa niya nung entrance exam. Pinanindigan naman ni Cain na isang beginner level lang ang ginamit niya dahil alam niya ang mangyayari sakaling emperor level ang kanyang gagamitin.
Dito lang nila nalaman na kaya na din pala ni Cain na gumamit ng Emperor level na magic. Nabanggit din ng hari na hindi umano siya nakita nila Telestia at Silk sa entrance exam. Ito pala ay dahil hindi sa North Entrance dumaan si Cain na para sa mga noble kundi sa South Entrance siya pumasok kung saan para naman ito sa mga ordinaryong tao. Ayon naman kay Eric na kaya pala kinausap din siya ng headmaster ng academy tungkol sa isang ordinaryong bata umano na perfect ang written exam na siya ding may salarin sa training area at kayang makipagsabayan sa isang A-rank adventurer. Natawa na lang dito si Eric dahil alam niya na si Cain ang tinutukoy ng headmaster. Pagkalabas ng resulta ng entrance exam at habang tinitingnan ito ni Cain ay nilapitan siya ni Silk. Ayon kay Silk ay nakuha umano niya ang top 1 habang pumangalawa naman si Telestia at siya ang pangatlo. Sa unang araw ng klase ay naging homeroom teacher nila si Elka at bago nag-umpisa ang kanilang klase ay pinapili muna sila nito ng kanilang course of study. Pinili ni Cain ang adventuring, nobility, magic at magic items. Katapos ng kanilang klase ay nakita nila si Habit na may inaaping demi-human at ito pala ay si Parma. Sinisisi ni Habit si Parma kaya hindi siya napunta sa Class A. Gusto ng mga ito na pauwiin si Parma at dito na sila nilapitan ni Cain. Nagulat sila nang malaman na kaibigan ni Cain si Parma. Nakialam na din dito sila Silk at Telestia dahilan para mapayuko na lang sila Habit at mabilis na umalis. Katapos ay pinadistansya muna nila Telestia at Silk si Cain dahil gusto nilang makausap si Parma nang sila-sila lang. Bigla namang nakarinig ng boses si Cain at pinapapunta siya nito sa library. Pumunta naman siya sa library at pagkabukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang isang mansyon. Ilang sandali lang ay napasok siya dito at nakita niya ang isang lalaki na naghahanda ng kape. Nagulat siya na may kape na sa mundong ito at mas ikinagulat niya na alam din nito ang pangalan niya sa dati niyang buhay. Ito pala ay si Yuya at nasa mundo sila na ginawa mismo nito na tinatawag na Fabnil. Nalaman nito ang tungkol sa kanya mula mismo kina Zenem at nakiusap umano ang mga ito na sanayin siya nito. Ngunit dahil pakiramdam ni Cain na sobrang lakas na niya para magsanay pa kaya sinubukan siya ni Yuya na agawin ang cookie sa kamay nito. Nabigo siya dito at natutukan pa siya ng espada ni Yuya senyales na hindi pa sapat ang kanyang lakas. Kaya napatanong na siya kung bakit kailangan niyang lumakas pa at dito na sinabi ni Yuya na balang araw ay may kakalabanin siya. Ito ang naging dahilan sa kaguluhan 300 taon na ang nakakaraan na walang iba kundi ang evil god na si Aaron. Dagdag pa ni Yuya na 300 taon na din nung nagawa nilang maiselyo si Aaron ngunit kailan lang ay nag-uumpisa ng lumuwag ang selyo. Natanong naman ni Cain kung bakit hindi na lang ito muling isil ni Yuya at ayon kay Yuya ay hindi niya na ito magagawa dahil siya na ang Diyos ng mundong ito at katulad sa ibang Diyos ay hindi niya na magagawang makialam pa sa ibang mundo. Bilang pag-uumpisa ng kanyang pagsasanay ay dinala siya nito sa dagat. Para makumpleto ang task ay kailangan niya pa ding makuha ang cookie kay Yuya. Maliban sa espada ay binigyan din siya ng compass na magtuturo sa kanya sa mansyon ni Yuya. Sa ngayon ay nasa level 300 pa lang siya at kailangan niyang maabot ang level 600 para kahit papano ay magagawa niya ng makipagsabayan kay Aaron. Nababahala naman siya sa kanyang pag-aaral ngunit ayon naman kay Yuya na ang isang taon sa mundong ito ay katumbas lang ng isang araw sa kabilang mundo. Pagkaalis ni Yuya ay kaagad siyang nagsimulang pumasok sa kagubatan. Sa sobrang dami ng mga nakakalaban niya dito ay nanghina kaagad siya makalipas ang ilang minuto. Nakakita siya ng isang nilalang na nag-aagaw buhay at kahit sobrang baba na ng kanyang mahika ay pinilit niya pa ding pagalingin ito. Hanggang sa mawala na siya ng malay at nang magising siya ay nakita niya na lang ang nilalang na pinagaling niya na nakikipaglaban na sa mga halimaw para protektahan siya. Nagpa siyang isama ito at pinangalanan niya itong Haku. Naging katulong niya si Haku para labanan ng mga halimaw na nakakasalubong nila. Makalipas ang 4 na taon ay matagumpay na din nilang narating ang mansyon ni Yuya. Nasa loob naman si Yuya na naghihintay sa pagdating niya. Nang mapansin ni Yuya si Haku ay dito lang nalaman ni Cain na isa pala itong holy beast na tinatawag na Fenrir. Dagdag pa ni Yuya na pwede din silang magkaroon ng contract nito kung may tiwala ito sa kanya. Sinubukan ni Cain na itago si Haku at gumana ito kaagad. Katapos ay ipinakilala naman ni Yuya si Derain na siyang susunod na magsasanay sa kanya. Bago sila mag-umpisa ay naikwento muna ni Yuya kay Cain ang iba pang detalye tungkol kay Aaron. Ayon kay Yuya na si Aaron ang dating god of amusement na kasama din nila Zenem. Naalala kaagad ni Cain ang bakanting upuan tuwing nakakausap niya ang mga Diyos. Kaya walang anumang laro o aliwan sa mundo nila Cain ay dahil wala na dito si Aaron. Ito ay matapos itong gumamit ng Oracle para isali lahat ang mga inosenteng tao sa Death Game. At kung makabalik muli si Aaron ay mag-uumpisa muli ang Death Game.
Dahil ayaw itong mangyari ni Cain ay sinabihan lang siya ni Yuya na kailangan niyang magpalakas para mapigilan ito. Nagsimula na ang pagsasanay nila ni Derain at sa unang araw nila ay nakatulog kaagad si Cain sa isang suntok lang ni Derain. Dinala siya nito sa bahay nito at dito niya nakilala ang asawa ni Derain na si Ruri. May alaga din ang mga ito na isang maliit na dragon na si Gain. Nasa mansyon naman ni Cain sila Telestia at Silk para matuto sa paggawa ng cookies habang hinihintay nila ang pagbabalik ni Cain. Sa mga sumunod na araw ni Cain sa pagsasanay ni Derain sa kanya ay nagagawa niya ng makayanan ang mga suntok nito at makauwi ng may malay pa. Isa pa sa inamen ni Yuya kay Cain ay kasama pala nito ang mga magulang ni Yuya na sila Seiya at Megumi nang mapunta sila sa ibang mundo. Ang babaeng nagngangalang Marin ang nagsummon sa kanila at nakiusap na iligtas ang kanilang mundo mula kay Aaron. Nakausap ng mga ito ang mga Diyos at binigyan sila ng isang parang bowl ang kristal para gamitin nila sa pagselyo kay Aaron. Sa araw ng maiselyo nila si Aaron ay ito din ang araw ng mamatay ang mga magulang ni Cain o ni Kazuya. Nang matagumpay na matalo ni Cain si Derain ay kaagad din nitong pinuntahan ang libingan ng kanyang mga magulang. Nang ipakita ni Yuya ang cookie ay nagawa na din itong maaga ni Cain sa kanya. Dito na din natapos ang pagsasanay ni Cain na umabot ng 5 taon. Nagpasya siya na babalik na siya at dahil mas tumangkad na siya ay ibinalik muna ni Yuya ang dati niyang anyo. Dumating din dito si Derain at ipinadala si Gain sa kanya. Nang paalis na sila ay iniabot sa kanya ni Yuya ang isang katana para ibigay sa kasalukuyang hari. Pagkapasok niya ng kanyang mansyon ay nandito pa sila Telestia at Silk na may inihandang mga cookies para sa kanya. Katapos ay pinuntahan din niya kaagad ang hari para sabihin dito na nagkasama sila ng unang hari. Sa una ay hindi pa makapaniwala ang mga ito ngunit nang ilabas niya na ang katana ay dito na sila naniwala. Ipinaalam naman ni Eric kay Cain ang notice mula sa guild tungkol sa nakalimutan nito na tanggapin ang quest para maka-advance siya sa A-rank. At kung hindi niya ito maaksyonan kaagad ay makakansela ang registration niya dito. Dahil dito ay kaagad siyang nagtungo sa guild para kausapin si Eden. Katulad ng naunang sinabi ni Eden dati ay kailangan niyang manghuli ng mga bandido. Inumpisahan naman niya kaagad ito at ilang minuto lang makalipas ay nakita niya na ang mga bandido na may gustong biktimahin. Mabilis niya itong pinuntahan at sila Millie at Nina pala ang kaharap ng mga ito na ini-escortan si Sabinos. Matapos niyang pagalingin ang sugat ni Millie ay dito niya na binugbog isa-isa ang mga bandido. Nang malaman nila Millie na misyon niyang maghuli ng mga bandido ay nagtaka ang mga ito dahil kakarehistro pa lang niya ng guild at para sa mga C-rank or mas matataas na rank lang ang quest na ito. Kaya nang ipakita niya ang gold card niya ay nagulat ang mga ito na isa na pala siyang A-rank. Dinala nila ang mga bandido sa guild at habang kausap ni Cain si Retia ay ginugulo na naman sila Millie at Nina nila Cross. Kaya nang uwaten uli sila ni Cain ay nabigla na sila dito sa sobrang takot. Dumating din dito sila Claude at dito lang nalaman ni Cain na magkapatid pala sila Claude at Millie. Habang nag-uusap-usap sila ay nalaman din ni Claude na isa ng A-rank adventurer si Cain. Kahit nagulat dito si Claude ay hindi na din siya masyadong nagtaka dahil alam niya ang kakayahan ni Cain. Matapos ipakita nila Millie at Nina ang magic bag nila ay nakiusap naman si Lina kay Cain kung pwede din siya nitong gawa ng magic bag. Ngunit bigla itong nakatulog dahil sa sobrang kalasingan. Naalala ni Cain na may pasok pa pala siya kinabukasan kaya umuwi din siya kaagad. Napansin naman nila si Retia na parang may hinahanap kaya tinanong nila ito. Naghahanap pala ito ng pwedeng ipapalit na adventurer sa academy para bukas. May naisip namang magandang ideya dito si Claude kaya tinanggap niya ito. Kinabukasan habang nasa magic class si Cain ay pinagbawalan siyang gumamit ng mahika habang nasa loob ng paaralan. Dahil dito ay manonood lang siya sa kanyang mga kaklase. Nakita ito nila Claude kaya naawa na lang din sila kay Cain. Pagsapit ng klase nila Cain sa swordsmanship ay dito na umeksena sila Claude. Dahil lahat ng estudyante ay rehistrado na sa guild ay sinabihan sila ni Claude na ilabas ang kanilang guild card. Ayaw namang ipakita ni Cain sa kanyang mga kaklase ang kanyang guild card dahil naiisip niya na ang magiging reaksyon ng mga ito. Dahil dito ay nagsinungaling na lang siya na naiwan niya ito. Habang nasa training area na sila ay isa-isang nakipagduelo ang mga estudyante kina Claude. Sa kamalasan ni Cain ay napunta siya sa pinakahuli ng pila. Nang siya na ang makakalaban ni Claude ay nagsimula sila kaagad ngunit nang magkasalubong ang kanilang mga espada ay sakto namang natapos ang oras nila sa klase. Sa inis ni Cain kay Claude ay ibinuhos nito ang galit sa kagubatan dahilan para akalain na naman ito ng mga kawal at ng kanyang ama na kagagawan ng Prince of Darkness. Ipinatawag siya ng hari dahil nagpadala ang kanyang ama ng mensahe tungkol umano sa pag-atake sa kagubatan na pinaniniwala ang kagagawan ng Prince of Darkness. Tinanong siya nito kung wala siyang natatanggap na babala mula sa mga Diyos.
Dahil nahahalata nila na parang may tinatago si Cain ay tinakot ito ng hari dahilan para mapaamin na si Cain na siya lang ang may kagagawan nito. Dahil naman sa unti-unting paghina ng selyo ay nararamdaman na ni Aaron ang muli niyang pagbabalik na kasalukuyang ginagamit ang katawan ng isang Black Dragon. Isang araw ay nagkaroon ng lesson sila Cain para sa summoning magic. Kasama nila dito ang guro na nagtatrabaho din bilang palace mage na si Grat. Sinubukan dito ang kanilang magic circle summoning at may iba naman na nakakabuo ng contract sa mga nilalang na napalabas nila. Nang si Cain na ang sumubok ay hindi nila akalain na isa itong demon. Matapos marinig ni Cain na tinawag nito ang sarili na Prince of Darkness ay kaagad siyang lumikha ng mahika para mas ilawan ang mga kasama niya. Matapos makita ng Prince of Darkness ang status niya ay tumayo ito at lumapit sa kanya. Pagkabunot niya ng kanyang espada ay bigla itong napaluhod sabay humingi ng tawad sa kanya. Gusto nito na mabuo nila ang contract sa isa't isa at sabihan lang umano ito kung may wawasakin na silang nasyon. Nagpakilala itong si Seth at napapayag nito si Cain na mabuo nila ang contract sa isa't isa. Dahil dito ay umalis na si Seth at pinapatawag na lang siya kung gusto na ni Cain na mangwasak ng mga nasyon. Dahil narinig din ni Grat ang sinabi ni Seth na siya ang Prince of Darkness ay nagsinungaling na lang si Cain na hindi umano nila nabuo ang contract at umalis din ito kaagad. Akala ni Cain ay ligtas na siya ngunit ipinaalam pala ito ni Grat sa hari. Dahil dito ay napaamin na lang si Cain na nabuo niya ang contract sa Prince of Darkness. Kahit ikinagulat nila ito ay naisip na lang din ng hari na dahil siguro ito sa inilakas pa ni Cain matapos itong sumailalim sa pagsasanay sa unang hari. Gusto naman ito na makita ang status na ni Cain at nang ipinakita ito ni Cain ay nagulat silang lahat na isa na pala itong demigod. Dahil dito ay nagpasya na ang hari na gawing biskonde si Cain at bibigyan din ito ng sariling bayan na malapit sa kapital. Ito ay para subukan si Cain kung magiging karapat-dapat itong mamuno sa isang nasyon. Kung maging matagumpay man ito ay iaanunsyo na ng hari ang engagement nila at ng prinsesa. Pagka-uwi ni Cain ay ipinaalam naman sa kanya ni Colin ang naobserbahan ng mga adventurer sa Forest of Monsters. Dahil dito ay umuwi siya ng kanilang mansyon at dahil pabalik pa lang ang kanilang ama ay ang kuya niyang si Jin ang nakausap niya dito. Sinabi nito lahat sa kanya ang mga naranasan ng mga high-rankang adventurer na pinadala nila sa Forest of Monsters. May mga nakita umano ang mga ito na senyales ng pag-atake na halos may pagkakapareho din sa insidenteng nangyari ilang dekada na ang nakakaraan nung magsilabasan ang mga halimaw sa kagubatan. Dahil mga senyales pa lang ang kanilang mga nakikita ay limitado pa lang ang kanilang magagawa dito. Nagpasya si Cain na pupuntahan niya ang Forest of Monsters pero dadaan muna siya sa guild para mangalap muna ng impormasyon tungkol dito. Dahil bagong receptionist ang nakaharap niya sa guild ay hindi siya nito nakilala ngunit nagulat na lang ito nang makita ang gold card niya. Dumating dito si Rudy at ito ang nagbigay ng mga impormasyon sa kanya patungkol sa Forest of Monsters. Ilang sandali lang ay dumating din dito sila Millie at Nina na naatasan din ng guild para sumama sa pag-iimbestiga sa kagubatan. Hinihintay lang umano nila sila Claude at Lina para makapag-umpisa na sila. Natanong ni Rudy kung ano na ang balak gawin ni Cain kaya sinabi ni Cain na susuriin niya na ngayon ang kagubatan para makakuha siya kaagad ng ideya sa lalong madaling panahon. Pagkadating niya sa kagubatan ay pinalabas niya sila Hako at Gain. Nararamdaman niya na parang may nagmamasid sa kanya dito ngunit hindi niya ito matukoy. Dahil dito ay pinalabas niya na si Seth at baka sakaling may maitulong ito sa kanya. Katulad ng kakaibang nararamdaman niya ay ganun din ang nararamdaman dito ni Seth. Dagdag pa nito na parang sinusubukan itong puntahan ng mga malalakas na halimaw. Inirekomenda naman ni Seth ang alagad niyang si Dalmatia para tulungan sila. Nang makita nito si Cain ay nagulat din ito sa kapangyarihan na taglay ni Cain kaya napayuko din ito. Ayon kay Seth ay isa si Dalmatia sa dating miyembro ng Four Heavenly Kings at pinakamagaling sa pag-iimbestiga. Inilabas ni Dalmatia ang kanyang mga alagad na ginagamit sa pag-iimbestiga at inumpisahan niya na ito. Nagsilabasa naman dito ang ibang halimaw kaya dali-dali din itong inubos ni Cain. Katapos ay iniwan muna nito sila Seth at Dalmatia para dalhin sa bayan ang mga halimaw na niligpit nito. Nang may matunto na ang mga alagad ni Dalmatia ay pinuntahan na nila ito. Naramdaman kaagad ni Aaron ang presensya nila Seth at Dalmatia at nagulat naman ang mga ito nang makita ang napakadaming mga halimaw. Dito na pinagalaw ni Aaron ang mga halimaw papunta ng bayan. Kaagad na umalis si Seth para puntahan si Cain na naramdaman din ni Cain. Pagkalabas ni Cain ay saktong dumating dito si Seth at ipinaalam sa kanya ang paparating na mga halimaw. Naatasan ni Cain sila Claude na protektahan ng bayan habang siya naman ay babalik sa kagubatan. Pagkaalis nila ay dumating naman dito si Tifana na hininga na din ng tulong ng ama ni Cain kasama ang Royal Chivalric Order.
Kaya nakiusap din dito si Cain na samahan sila Claude para protektahan ang bayan. Kasalukuyan namang nilalabanan na ni Dalmatia ang mga halimaw sa kagubatan. Ilang sandali lang ay dumating na dito sila Cain at paulit-ulit na inatake ng kanyang inferno ang mga halimaw na papunta sa bayan. Naramdaman nila na nasa malapit lang si Aaron at naramdaman din siya nito bilang isa sa tagasunod nila Zenem. Matapos ma-detect nila Nina ang mga papalapit na mga halimaw ay nagpasya si Millie na pasukan na din ang kagubatan. Sa una ay nababahala sila sa gustong gawin ni Millie ngunit nang marinig nila ang dahilan nito ay nagpasya na din ang tatlo na sumama dito. Sinabihan ni Seth si Cain na mauna na sa base ng mga halimaw at siya na umano ang bahala dito. Pagkaalis ni Cain ay tinawag na ni Seth ang kasalukuyang 4 Heavenly Kings. Mabilis silang umaksyon para atikihin ang mga halimaw habang si Cain naman ay nagawa ng makarating sa kinaroroonan ni Aaron. Muli itong nagpalabas ng mga halimaw para paatakihin sa bayan. Nang makapasok na sila Millie sa kagubatan ay nakita nila sila Seth at ang 4 Heavenly Kings na nakikipaglaban sa mga halimaw. Nag-umpisa na din silang harapin ang mga halimaw na patungo ng bayan. Makalipas ang ilang minuto na pakikipaglaban nila sa mga halimaw ay nahihirapan na sila sa sobrang dami ng mga ito. Buti na lang ay dumating dito si Tifana at kasama nito ang Chivalric Order para tulungan sila. Dahil sa mga mata ni Cain ay naalala muli ni Aaron ang mga taong nagselyo sa kanya na siyang mga magulang ni Cain. Umatake ito kay Cain at sinusubukan ni Cain na tapatan ito ng kanyang inferno ngunit hindi ito umuobra. Nagpatuloy ito sa pag-atake sa kanya kaya nagpasya na siya na palabasin sila Hako at Gain. Habang iniiwasan ng mga ito ang mga atake ni Aaron ay nagawa ni Aaron na mapuruhan si Hako. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Aaron na atikihin muli si Hako kaya tinulungan ito kaagad ni Gain. Mabilis na bumaba si Cain para pigilan ang atake ni Aaron at katapos ay gumamit na siya ng Emperor level magic. May naalala si Aaron na katulad ng ganitong liwanag at katapos ay ginamit ni Cain ang Saint Sanctuary na sinubukang tapatan ni Aaron. Lumikha ito ng matinding liwanag na natatano ng lahat. Habang patuloy sa pagpapalabas ng matinding kapangyarihan si Cain ay bigla siyang pinigilan nila Hako at Gain. Hindi pala nito namalayan na naluso na ang Black Dragon na ginamit ni Aaron dahilan para mapinsala niya na ang kagubatan. Nagsipag-atrasan na din ang mga halimaw na pinalabas ni Aaron. Dahil dito ay matagumpay nilang nailigtas ang bayan at mga mamamayan nito. Katapos ay ipinatawag si Cain ng hari para sa pangako nitong bayan na papamunuan niya bilang isang biskonde at ito ay sa Dorinthol. Nang marinig ito nila Tifana ay dito lang nalaman ni Cain na may matinding problema pala ang bayan na ito. Madaming nobles na umano ang naatasan para hawakan ang bayan na ito pero tumakas lang ang mga ito. Dahil dito ay balak sana ni Telestia na magprotesta sa kanyang ama ngunit pinigilan siya ni Cain dahil mas nasasabik pa nga siya dito. Dagdag pa niya na gagawin niya itong panibagong bayan. Isang araw ay nakarating na lang sa hari ang balita tungkol sa pagbisita nito sa Dorinthol. Sa unang araw pa lang nito ay pinagdiskitahan kaagad siya ng guild ngunit binugbog lang niya ang mga ito. Kahit ang mga nangapi sa isang demi-human ay pinagtatadyakan niya kaya sinubukan siyang hulihin ng mga town guards. Habang nagkakape naman ito kasama sila Telestia at Silk ay nagpakita sa kanila si Seth. Pinalayas pala ito ng asawa nito dahil nahuli ito na nagtataksil. Ilang sandali lang ay nagpakita din dito ang asawa nito na si Lefan at kinuha si Seth para kunin ang paliwanag nito. Nag-umpisa na si Cain sa pag-aayos ng Dorinthol at sinimulan niya ito sa paglalagay ng pader. Katapos ay lumikha din siya ng kastilyo na mas maganda pa sa palasyo ng hari. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Chronicles of an Aristocrat Reborn in Another World. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina